Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa pinaka-brutal, pinaka-satisfying, at pinaka-walang awang moments sa anime na Overlord. Kapag napunta ka sa maling panig ng Great Tomb of Nazarick, hindi lang talo ang aabutin mo, total erasure. Mula kina Sebastian, Ains, hanggang sa mga Floor Guardians, panoorin kung paano nadurog ang mga kontrabida sa sobrang one-sided na laban. Kung fan ka ng Overlord, Dark Fantasy, at OP main characters, para sa'yo ang video na to. Sa Overlord, isang bagay ang matalo sa laban, pero kapag napunta ka sa maling panig ng Great Tomb of Nazarick, ibang usapan na yon. Hindi lang talo, kundi total annihilation. Mula sa brutal na execution, hanggang sa sobrang one-sided na massacre, ito ang ilan sa pinaka-savage at satisfying moments sa anime, kung saan ang mga kontrabida, ay literal na nabura sa existence. Sisimulan natin ang listahan sa sobrang one-sided na slaughter, kung saan hinarap ni Sebastian ang ilan sa Six Arms. Buo ang loob nila, may kapangyarihan, koneksyon, at buong criminal organization sa likod nila. Akala nila untouchable sila. Pero nagkamali sila ng target nang dukutin nila si Tuer. Hindi pa lalagpasin yun ng isang butler na ginawa mismo ng Supreme Beings. Minamaliit nila si Sebastian, akala nila isa lang siyang ordinaryong matanda. Ang hindi nila alam, walking weapon ang kaharap nila. At lalo nilang sinelyuhan ang sarili nilang kapalaran ng may magyabang na siya raw ang Undead King, na nagtapos sa instant delete. Sunod ang sobrang nakakahiya at mabilis na pagkatalo ng Eight Fingers Assassin na si Succulent. Akala niya unbeatable siya dahil sa poison at illusion skills niya. Sa laban nila ni Climb, mukhang panalo talaga siya, pinaglaruan niya ito at iniwang duguan sa lupa. Pero biglang dumating si Brain Ungloss, at doon nagsimula ang tunay na kahihiyan. Sa loob lang ng ilang segundo, one-shot si Succulent. Walang drama, walang laban, parang wala lang. Ang Sunlight Scripture ay isang fanatical group na naniniwalang sila ang pinili ng mga Diyos. Nak-orner nila si Gazef Stronov, at nag-summon pa ng makapangyarihang angel para magyabang. Tapos dumating si Ains. Hinawakan niya ang mga holy angels, na parang insekto, dinurog ang mga ito, at pinilit ang leader nila na ilabas ang pinakamalakas nilang alas, ang Dominion Authority. Isang tingin lang ni Ains. Isang buntong hininga. Isang spell. Erase. Ito na ang legendary stupidity ng mga workers na nag-isip na magandang ideya ang nakawan ng Nazarick. Mga veteranong mercenary sila, may experience, may tiwala sa sarili, at gutom sa pera. Para sa kanila, treasure vault ang Nazarick. Para sa Nazarick, peste lang sila. Bawat team ay dinala sa sarili nilang impyerno. Nilamon ng cockroach tsunami. Dinurog ng Pleiades maids. Pinahirapan ni Neuronist Painkill, ang pinakamasahol na torture officer. Ito na ang literal na walang kaligtasan. Si Jerknev, ang Bloody Emperor, ay isang henyo sa politika at digmaan. Akala niya kaya niyang talunin si Ains sa pamamagitan ng lihim na alliances. Pero ang problema, nag-4D chess siya, habang si Ains, wala man lang balak maglaro. At dumating ang Cat's Plains Massacre. 70,000 katao, isang spell, isang iglap. Doon niya napagtanto, hindi siya kailanman naging kalaban. Isa sa pinakakasuklam-suklam na kontrabida sa Overlord, isang noble na nang-aabuso at nag-torture ng mga inosenteng babae, kabilang si Tuer. Nang malaman ni Sebas ang katotohanan, diretso siyang pumasok sa harap ng bahay, at personal na naghatid ng hustisya. Walang awa, walang kawala. Si Arya Uzroth, isang sobrang yabang na martial artist, ay ininsulto nang malaman niyang giant hamster ang kalaban niya. Pero sa mismong laban, wala siyang nagawa. Bilis at lakas pa lang ni Hamsok, wasak na ang lahat ng yabang niya. Nagtapos siyang umiiyak at nagsusumamo. Si Clementine, sadistic at mapangut siya, ay brutal na pinatay ang Swords of Darkness, mga kaibigan ni Ains. At dumating ang paghihiganti. Tinanggap ni Ains ang lahat ng atake niya na parang wala lang, bago niya ito pisilin hanggang mamatay, habang kalmadong ipinapaliwanag na wala siyang kahit katiting na tsansa. Si Arshay ay hindi man lang masama, pero siya ang nakaranas ng pinakamalupit na tadhana. Matapos siyang patayin, kinuha ang boses niya, ginamit ang balat niya sa eksperimento.
Pinakain ang katawan niya sa mga halimaw. At ang mga kapatid niyang ipinaglaban niya. Ibinenta sa pagkaalipin ng sarili nilang magulang. Hindi lang siya namatay, binura ang buong buhay niya.